Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ngumiti si Harper nang kausapin niya si Gerald. Sa katunayan, si Gerald lang ang nasa dormitory nila na nagkaroon ng relasyon pagpasok nila sa universidad. Bukod dito, nakasama pa niya si Xavier, ang isang babae na hindi naman talaga nasiyahan. Alam ni Harper na si Gerald ay bumili ng maraming mga regalo para kay Xavier dati, at marami siyang karanasan sa lugar na ito. Sa makatuwid, nagpasya siyang yayain si Gerald na pumunta sa gift shop. Siyempre, pumayag si Gerald nang walang pag-aatubili man lang. Naging interesado na siya kaagad nang banggitin ni Harper ang gift shop. Kagabi, nakapasya na si Gerald. Hindi mahalaga kung magtagumpay siya o hindi, nagpasya siyang subukang ligawan si Mila. Siyempre, kailangan niyang bumili ng regalo kung gusto niyang ligawan ang isang babae. Si Gerald at Harper ay nagtungo sa isang mid-range na gift shop na matatagpuan sa harap ng universidad. Bagaman hindi lahat ng mga mamahaling produkto ay nandito, mayroon ding ilang mga produktong high-end na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $3,000 to $4,000 bawat isa. Mayroong lahat ng mga uri ng damit, sapatos, bag, at maraming iba pang mga bagay sa gift shop. Ito ay maaaring ituring bilang isang middle class na gift shop. Dahil si Harper ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya, ang regalo niya mula sa gift shop na ito ay magpapakita ang kanyang katapatan para kay Hailey. Ang dalawang binata ay nagpatuloy sa pagtingin sa paligid ng gift shop ng ilang sandali. Pagkatapos nito, sa wakas ay napunta sila sa seksyon ng mga high-end na damit na ng mga babae. Sa oras na ito, si Gerald ay tumitingin sa paligid upang makita kung mayroong anumang bagay na angkop para kay Mila. Bang! Habang si Gerald ay naglalakad sa fitting room, biglang may bumukas ng malakas na pintuan at diretso na hinampas ng pinto si Gerald. Pagkatapos nito, narinig niya ang isang malambing at kaakit-akit na boses na nagsabing, kung sasabihin kong hindi, hindi ito mangyayari, kahit anong sabihin mo. Kung may mangyari man sa atin, hindi yun mangyayari dito. Dapat bilhan ko muna ako ng damit na ito. May isang babae na nagsasalita ng napakalandi sa oras na ito. Binilhan ko na ikaw ng dalawa ng damit. Napakamahal na damit dito. Mayroong talagang lalaki at babae na sa loob ng maliit na fitting room sa oras na ito. Matapos makinig sa usapan sa kanilang dalawa, madaling hulaan ng sinuman kung ano ang sinusubukan gawin ng binaya kanina. Maraming tao sa gift shop ang tumitingin sa kanilang direksyon. Hindi. Gusto ko ng damit na to, yung dalawang damit kanina ay nagkakahalaga lang ng halos $4,000. Hindi ba sinabi mo na bibilin mo ito para sa akin? Hindi ba sinabi mo na mayroon kang maraming pera ngayon? Sabi ng dalaga na hindi nasisiyahan. Pagkatapos nito, siya ay umapak palabas ng fitting room. Nang makita niya ang isang binata na humadlang sa kanya, galit na itinulak siya nito habang sinabi, umalis ka sa. Nabigla ang dalaga at hindi na natapos ang kanyang sinabi habang ang binata na nakatayo sa harapan niya ay walang iba kundi si Gerald. Si Gerald ay medyo nalito sa sandaling ito at naramdaman na parang boss sa kanyang ulo dahil kanina humampas ang kanyang ulo. Sa oras na ito, ang dalaga na nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi si Xavier. Damn it! Malas talaga siguro ako. Gerald, hindi ko inaasahan na makita ka dito. Sambit ni Xavier habang nakatitig ng masama kay Gerald. Pagkatapos, pinasadahan niya ang kanyang mga daliri sa kanyang makinis at nakasisilaw na mahabang buhok. Kasabay nito ay lumabas din si Yuri sa fitting room. Paglabas niya, tinititigan niya ng masama si Gerald. Ano ang tinitingnan mo, pulubi? Bakit ang pula ng mukha mo? Hindi ka ba komportable dahil narinig mong muntikan na akong makipag-sex? Nagsiselos ka ngayon? Nagsiselos ka ba na ang aking bagong boyfriend na si Yuri ay mayaman kaya kumpara sa'yo? Gerald, alam mo na wala ka kundi isang tanga na nanalo sa loto ngunit napakadali madala ng pera, di ba? Ininsulto ni Xavier si Gerald habang nakatingin sa kanya na may matagumpay na ekspresyon sa mukha. Malinaw niyang naalala ni Xavier ang huling pagkakataon na halos may nangyari sa pagitan niya at ni Yuri Gubat. Sa mga oras na iyon, kakahiwalay lang niya kay Gerald, ngunit hindi inaasahan ni Gerald na nahuli niya silang dalawa sa akto. Nang nangyari iyon, sinabi lang ni Xavier kay Gerald na gusto na niyang makipaghiwalay sa kanya dahil gusto niya ng tahimik na oras para sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakaramdam ng partikular na kahiyan at kakulitan nang maabutan siya ni Gerald sa akto. Gayunpaman, si Xavier ay may ibang pakiramdam ng pagmamalaki at kaguluhan sa kanyang puso ngayon.
Nasisiyahan siyang makita ang hindi komportable na mukha ni Gerald. Nasisiyahan siya sa pangungutya sa kanya dahil sa kanya lang nakatingin si Gerald ngunit hindi siya makukuha ng lalaking ito para sa kanyang sarili. Naramdaman ni Xavier na ang ganitong pakiramdam ay talagang nakakatuwa. Labis na nasiyahan si Gerald kay Xavier at talagang hindi niya matanggap na makita si Xavier na kumilos sa ganitong paraan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Xavier mula kanina, malinaw na hindi pa nagtagumpay si Yuri na may mangyari sa kanila ni Xavier. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting galit nang maisip niya ang pagdidiin ni Yuri laban kay Xavier at ang tunog ng laman na gagawin niya sa loob ng fitting room. Xavier, kahit na naghiwalay na tayo, inaasahan ko talaga na magkaroon ka ng respeto sa sarili mo at alagaan mo ang sarili mo. Malumanay na sagot ni Gerald. Hahaha. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kontrolin ako? Pwede akong makipag-sex sa sino mang gusto ko. Gerald, naglakas loob ka ba na sabihin na hindi mo pa naisip na makipag-sex sa akin? Nagsiselos ka ba ngayon? Hahaha. Si Xavier ay matagumpay na ngumiti bago niya sinabi, Gerald, hayaan mo akong sabihin ito sa'yo. Ang mga babae ay realistic. Magsasama-sama sila at pipiliing makasama ang sinumang maaring magbigay sa kanya ng magagandang bagay. Hindi lamang ako binigyan ni Yuri ng isang bagong cellphone, ngunit binilhan niya rin ako ng mga damit na ito na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Kumusta naman sa'yo, Gerald? Ano ang binili mo para sa akin? Sa wakas ay nakakuha ka ng isang Universal Global Supreme Shoppers Card, pero talagang ginasto mo ang lahat ng perang iyon kay Naomi. Karapat-dapat kang mapunta sa ganitong kaawa-awang estado. Naagrabyado si Xavier dahil sa insidente na nangyari noon. Lalo na dahil bumili si Gerald ng mamahaling bag para sa ibang babae. Napahiya dahil dito sila Xavier at Yuri. Iyon ang dahilan kung bakit dinuro ni Xavier si Gerald habang nagmumura siya sa kanya, gusto niyang maliitin at mapahiya siya. Hello, mga kapwa estudyante. Ito ay isang pampublikong lugar, sana wag kayong mag-ingay dito. Isang sales girl ang lumakad habang ngumingiti siya kay Xavier. Ito ay dahil sa malakas na pagsasalita ni Xavier na nakakagambala sa iba pang mga customer sa gift shop noong panahong iyon. Anong sinasabi mo? Sinusubukan mo ba akong palayasin palabas ng shop? Hindi mo ba mabuksan ang iyong mga mata at makita kung gaano karaming mga bagay ang binili ko sa iyong gift shop ngayon? Siya ang dapat mong itaboy. Pagkatapos ay nagpatuloy si Xavier, papuntahin mo ang manager mo dito. Itataboy mo ba ang iyong pinakakilalang mga customer na kayang bumili ng mga damit sa shop na ito, o hahayaan mo ang mga taong ito na walang pera na simpleng tumatambay sa iyong gift shop? Ang sales girl ay kinilabutan sa sandaling ito. Matapos tumawag para sa kanyang manager, naramdaman ng sales girl na ang dalagang ito ay hindi madaling makitungo, at tiyak na mawawalan siya ng trabaho sa puntong ito. Ang sales girl ay napunta sa isang napakahirap na posisyon. Sa kabilang banda, simpleng sinusunod ni Yuri ang eksena at nasisiyahan sa palabas na may ngiti sa kanyang labi. Pakiramdam niya na napakataas niya, lalo na't maraming tao ang nakatingin sa kanila sa oras na ito. Una nang pumili si Harper ng isang damit na nagkakahalaga ng ilang daang dolyar, ngunit nang marinig niya si Xavier na kinukutya si Gerald, nagpasya siyang ibalik ang damit bago hilahin si Gerald at sabihin, Gerald, tara na. Mamili tayo sa ibang lugar. Sa totoo lang napagpasyahan na niyang bilhin ang damit na iyon para kay Hailey. Gayunpaman, alam niya na kung pupunta siya sa counter upang bayaran ang damit, hindi siya ang asa rin ni Xavier, ngunit tiyak na magpapatuloy siya sa panalait at pag-insulto kay Gerald. Ayaw ni Harper na pahirapan si Gerald ng dahilang doon. Kung sa bagay, ang dahilan lang kung bakit nasa gift shop si Gerald ay dahil sa kanya. Alis na tayo. Tanong ni Gerald habang nakangiti. Bakit tayo aalis kung bibili din tayo ng ilang damit dito? Nagpatuloy sa pagsasalita si Gerald habang tumitingin kina Xavier at Yuri. Palaging naramdaman ni Gerald na medyo may kakaiba ang kilos si Yuri. Sa oras na ito, narinig ni Gerald ang mga kwento at sismis tungkol kay Yuri na mas mapagbigay siya ngayon kaysa dati. Nangangahulugan ito na nakakuha siya ng mas maraming kayamanan kaysa dati. Gayunpaman, kahit na ang kanyang pamilya ay mayaman, hindi normal para sa kanya na gumastos ng pera ng walang kabuluhan. Bukod dito, gumagastos pa siya ng libu-libong dolyar para makabili lamang ng mga damit kay Xavier ngayon. Ito ay isang malaking pagtaas sa kanyang normal na estado. Hindi maintindihan ni Gerald kung bakit ang kanyang self-esteem at lumalakas at handang lumaban tuwing nasasalubong niya ang dati niyang girlfriend na si Xavier.
Marahil ay dahil minahal talaga ni Gerald si Xavier noon at talagang nasaktan din siya sa mga kilos at salita niya. Sa oras na ito, lumingon si Gerald at tiningnan ang sales girl bago sinabing, pakilabas ang ilan sa pinakamahal na damit sa iyong gift shop para makapili kami sa mga iyon. Ha? Ang sales girl ay natigilan sandali, ngunit dahil nasabi na ng customer, magagawa lamang niya ang hiniling ni Gerald. Hahaha. Gerald, kaya mo pa bang bumili ng anumang damit mula sa shop na ito? Hindi ba ginastos mo ang bawat isang sentimo mula sa $30,000 na napanalunan mo mula sa loto? Ano ang bibilin mo rito? Ngumisi si Yuri. Oo, huwag mong gawing tanga ang sarili mo. Sumabad kaagad si Xavier nang marinig niya si Yuri na nilalait si Gerald. Sa kanyang puso, nagtataka si Xavier kung paano maaring ihambing ni Gerald ang sarili niya kay Yuri. Paano siya posibleng makipagkompetensya sa kanya? Umiling-iling si Gerald. Kakayanin niya kaya? Kung talagang gusto niya, mabibili niya ang lahat ng damit sa shop na ito. Xavier. Kung hindi pa siya nakipaghiwalay sa kanya, siguradong handang bibilan siya ni Gerald ng anumang gusto niya sa mundong ito. Sa oras na iyon, dumating ang sales girl na may dalang ilang piraso ng mamahaling damit sa kanyang kamay. Natigilan si Xavier nang makita ang tag ng presyo sa mga damit. Ang pinakamahal na piraso sa gitna ng mga damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $22,000. Oh my God! Pinakinggan ng sales girl ang kahilingan ni Gerald at inilabas ang lahat ng pinakamahal na damit na mahanap niya sa gift shop. Sa katunayan, ginawa lamang ito ng sales girl pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Kung husgahan ang pananamit ni Gerald, alam niya na hindi niya kayang bumili ng alinman sa mga damit sa kanilang gift shop. Gayunpaman, dahil maraming mga tao na natipon upang panoorin ang palabas, naramdaman niya na ito ang pinakamahusay na oras para sa kanya na kumuha ng ilan sa mga damit na ito at samantalahin ang sitwasyon upang i-advertise ang kanilang mga produkto. Ang 5 piraso ng damit ay may kakaibang disenyo, at ang kabuuang presyo ng mga ito ay higit sa $30,000. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Xavier na masabik habang tinitingnan niya ang mga damit sa mga kamay ng sales girl. Mabilis siyang lumingon habang masigasig siyang tumingin kay Yuri. Ramdam ni Yuri na nagiinit ang pisngi niya. Sa 5 damit na iyon, ang pinakamura ay nagkakahalaga ng $10,000. Ito ay napakamahal. Tulungan mo akong pumili ng isa. Brother Harper, dapat pumili ka din ng isa. Bibilin ko ito para sa iyo bilang isang regalo. Ngumiti si Gerald nang magsalita siya. Simula pa lang ay ayaw nang tanggapin ni Harper ang alok ni Gerald. Kung tutuusin, masyadong mahal ang mga damit. Ayaw niya na gumastos ng sobra si Gerald sa shop. Ipinagpalagay din ni Harper na malamang na ginastos ni Gerald ang karamihan ng pera na napanalunan niya mula sa loto. Sa huli, nang makita ni Harper ang paninindigan sa mukha ni Gerald, alam niyang hindi nagbibiro si Gerald sa oras na ito. Sa makatuwid, simpleng tumango lamang siya bilang tugon. Sa isang iglap, napili na nina Gerald at Harper ang 2 pinakamahal na damit sa gitna ng 5 pirasong damit. Ha? Kakayanin mo pa bang bilhin ito? Si Xavier ay hindi talaga kumbinsido. Pagkatapos nito, tiningnan ni Xavier si Yuri bago niya sinabi, Brother Yuri, gusto ko ring bumili ng isa. Ang taong ito ay hindi makakayang bumili ng mga damit na iyan. Nagmamayabang lang siya ngayon. Xavier, wala na akong sobrang pera na pwedeng gastusin sa buwan na ito. Si Yuri ay biglang nakaramdam ng labis na pagkabalisa nang makita niyang malapit na niyang matapos ang paggastos ng lahat ng perang nakuha niya. Sa makatuwid, sinubukan niyang akitin at suyuin si Xavier sa oras na ito. Malinaw na hindi inaasahan ng sales girl na bibili talaga si Gerald. Matapos makapili, inilabas ni Gerald ang kanyang bank card upang mabayaran ang damit. 2 piraso ng damit ay may nagkakahalaga na ng libu-libong dolyar. Bukod dito, pinili pa ni Gerald ang pinakamahal. Damn it! Bibilin ba talaga niya ang mga damit na iyon? Akala ko ito ay isang drama lamang sa pagitan ng dating girlfriend na nakasalubong ang dating boyfriend habang kasama ang bago nitong kasintahan. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon silang galit sa pagitan nila. Hindi ko inaasahan na gagastos siya dito ng libu-libong dolyar. Maaari ba talagang bilhin ng batang ito ang mga damit na ito? Hahaha! Parang ang bagong boyfriend ay nahuhuli sa ngayon. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ang dating boyfriend na ito ay kayang magbayad para sa damit na ito. Maraming mga tao ang nanonood sa tuwa habang nakatingin kay Yuri at Gerald. Mapapahiya na naman ang mukha ni Yuri.
Gayunpaman, pinanatili niya kalmado siya. Hindi naman niya balak umalis. Nais niyang manatili sa likod at panoorin ang palabas. Gusto niyang makita kung paano mapapahiya ni Gerald ang kanyang sarili ngayon. Ito ay nagkakahalaga ng ilang 10,000 dolyar. Kung kaya ni Gerald na ilabas ang pera na iyon, magiging mas handa si Yuri na kumain ng tae. Sir, seryoso mo bang pinag-isipan ito? Bibili ka ba talaga ng 2 pirasong damit na ito? Muling tinanong ng sales girl si Gerald habang hawak niya ang POS machine sa kanyang kamay. Oo, itong 2 lang, sagot ni Gerald. Matapos sabihin yon, isinalin niya ang kanyang bank card sa POS machine. Ang lahat ay masugid na tinititigan ang makina hanggang sa marinig nila ang tunog ng makina na umiikot. Nagulat ang sales girl noong una, ngunit nang marinig niya ang tunog ng beeping, agad siyang nabigo. Sir, parang wala kang sapat na pera sa card mo. Sa wakas naintindihan ng sales girl ang sitwasyon. Ang binatang ito ay nagmamatigas para patunayan ang kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi inaasahan ng sales girl na makakaya ni Gerald na bumili ng alinman sa mga mamahaling damit na ipinakita niya sa kanya. May lakas ng loob pa si Gerald na sabihin na bibilhin niya ang 2 pinakamahal na damit. Bilang isang resulta, wala siyang kahit sapat na pera upang mabayaran ang mga item na ito. Ano ang iniisip niya? Isang pagtingin lamang sa bihis at pananamit ng taong ito at malalaman na niya na wala siyang anumang pera. Kaya, bakit niya sinasayang ang oras niya sa kanya? Hahaha. Hindi mapigilan ni Xavier ang sarili niya na tumawa ng malakas sa oras na ito. Gerald, nangangarap ka siguro. May sasabihin ako sayo. Dati, ayaw kita at nakipaghiwalay sayo dahil mahirap ka. Pero sa wakas ay nakikilala kita ng mas mabuti ngayon at nakita ko ang iyong totoong mga kulay, napagtanto kong ikaw ay tunay na isang mapagkunwari at walang hiya na tao. Naging matalino ako noong nakipaghiwalay ako sayo. Mapahamak nang umiti si Yuri habang umiling. Ang lalaking ito ay talagang kamangha-mangha. Akala ko talaga na siya ay isang mayamang binata. Marami sa mga dalaga na naroroon sa pinangyarihan ang nagtakip ng kanilang mga bibig habang tumatawa sila, nakatitig kay Gerald na parabang siya ay isang tanga. Ang mukha ni Harper ay namula rin sa oras na ito. Napakamot sa ulo si Gerald. Bigla niyang naalala na ang minimum na limitasyon sa transaksyon para sa kanyang bank card ay $30,000 nga pala. Bukod dito, alam niya na mayroon siyang halos $150,000 na natitira sa kanyang black gold card, at ang pinakamaliit na halaga ng pagkonsumo ay $45,000. Sa kasamaang palad, lubos niyang nakalimutan ang katotohanan na ang kanyang kapatid na babae ay nakialam din sa kanyang bank card. Talagang nais ni Gerald na magpakakul sa harap ng Xavier ngayon upang malaman na hindi siya isang walang kwentang tao. Hindi niya inasahan na ginawa niyang kalokohan ang kanyang sarili. Nakakahiya talaga. Sa oras na iyon, biglang tumunog ang isang malinaw at magandang boses. Sigurado ako na kaya niyang bayaran ang mga ito. Wala sa aming shop ang hindi kayang bilhin ni Crawford. Sa sandaling iyon, isang matamis na tinig ang biglang tumunog sa gift shop. Ang mid-range na gift shop ay medyo katulad ng isang malaking mall, at ang tindahan ng damit na ito ay isa lamang sa mga tindahan sa loob. Sa oras na ito, isang bata at magandang dalaga ang nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Mabilis na yumuko ang mga sales girls pagkakita nila sa kanyang pagdating sa shop. Oh my God! Napakaganda niya! Napakaganda niya, para siyang isang immortal na diyosa. Siya ay sobrang ganda talaga. Siya ba ang may-ari ng shop na ito? Bakit lahat may respeto at magalang sa kanya? Maraming mga binata sa lugar na iyon ay nakatingin sa kanya sa oras na ito. Tumalikod si Gerald upang tignan ang dalaga habang tinaas ang kanyang mga kilay ng bahagya sa pagtataka. Elena! Sa totoo lang, napakalalim ng impresyon sa kanya ni Gerald. Ang marahas at agresibong babaeng ito ay halos nag-iba ang anyo niya noong huli nilang pagkikita. Gayunpaman, sa huli, pinarusahan niya si Elena sa pamagitan ng pagsampal sa kanyang puwet. Partikular na naalala ni Gerald ang kanyang magagandang binti. Mahaba, patas at payat. Siya ay napakaganda talaga. Naabot na ni Elena ang grupo ng mga tao sa oras na ito. Sa katunayan, matagal na siyang pumupunta doon. Pagdating niya sa shop, nakita niya si Gerald na napapaligiran at inaatake ng isang grupo ng mga tao. Hindi makakalimutan ni Elena ang mukha ni Gerald. Kung sa bagay, ang binatang ito ang taong nagpahiya sa kanya. Bukod dito,
Ang tatay ni Elena ay nag-utos na at pinaalalahanan siya ng maraming beses na kailangan niyang pasayahin si Gerald at tiyakin na nasiyahan siya sa kilos ng kanilang pamilya. Kumusta, Mark Crawford? Mukhang nagkita tayo ulit. Bati ni Elena kay Gerald habang yumuko siya ng bahagya. Napahinto ang lahat ng nandoon. Oh my God! Ang magandang dalaga ba na ito ay tinawag na Mark Crawford ang binatang ito? Ano ang nangyayari dito? Ang binatang ito na nagmamayabang ay talagang kilala ang Diyosa na ito. Kahit si Xavier ay napahinto sa oras na ito. Ang dalaga na ito ay tiyak na higit pa sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanya, at si Xavier ay lubos na hindi komportable sa pag-iisip na si Gerald ay napakalapit sa ibang babae. Ang mas masahol pa ay ang batang babae na ito ay 100 beses na mas maganda kumpara sa kanya. Sa totoo lang, magiging komportable na si Xavier kung kahit ang isang pangit na batang babae ay mas pinapaboran si Gerald. Ano ang tinawag mo sa kanya? Parang maling tao ang inaakala mo. Hindi siya mayaman na tao. Bakit mo siya tinawag na Mark Crawford kung siya ay isang mahirap lamang? Tanong ni Xavier kay Elena habang nakaturo ang isang daliri kay Gerald. Lalong nagselos si Yuri. Ang batang babae na ito ay perpekto. Perpekto ang babaeng ito, kaya bakit siya ay naging magalang kay Gerald? Kahanga-hanga kung tratuhin niya si Yuri sa parehong pamamaraan. Opo, Miss Elena. Parang nagkita ulit tayo. Gusto kong bumili ng 2 damit mula sa shop na ito. Hindi ko inaasahan na ang aking transaksyon ay hindi nakapasok dahil hindi ko naabot ang minimum na limitasyon na $30,000. Sagot ni Gerald habang nakataas ang mga kamay dahil wala siyang magawa. Ano? Sinasabi ng batang ito na ang kanyang card ay may minimum na limitasyon na $30,000. Kung hindi dahil sa Diyosa na iginagalang ng lahat ng mga sales girl sa shop, walang sinuman ang maniniwala sa mga salita ni Gerald. Nanlaki ang mga mata ni Xavier sa gulat nang sabihin niya, Gerald, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanalo ka lang ng $30,000 sa loto. Paano ka maaring magkaroon ng isa pang $30,000? Nagsisinungaling ka lang. Sino ang nagsabi sa'yo na nanalo ako ng $30,000? Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Nanatiling may ngiti sa labi si Elena. Gayunpaman, nang makita niya na malinaw na bumibili si Gerald ng ilang mga damit para sa isang babae, naramdaman ni Elena ang kapaitan sa kanyang puso. Tama. Ang mga pamantayan ni Elena para sa mga lalaki ay napakataas talaga. Bukod dito, mas mataas ang kanyang mga standard para sa katayuan at pagkakakilanlan ng lalaki. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay makapangyarihan sa isang tiyak na antas, ang lahat ng kanyang pagkukulang ay automatikong matatakpan kaagad. Walang ibang nakakaalam nito, ngunit alam na alam ito ni Elena. Alam niya na si Gerald ang tagapagmana ng isang luma at makapangyarihang pamilya na nagmamay-ari ng higit sa kalahati ng yaman sa mundong ito. Sa makatuwid, imposibleng sabihin na wala ring naramdaman sa Elena para kay Gerald. Mark Crawford, dahil nagustuhan mo ito, bakit hindi ko ibigay sa iyo ang mga damit na ito? Sagot na Elena habang humihinga siya ng malalim. Alam na Elena na ang $10,000 na ito ay hindi kahit na nagkakahalaga ng 1 sentimo kay Gerald. Ayos kung ganun. Hindi ganoon kadali para sa akin na mag-withdraw ng pera ngayon. Dadalhin ko muna ang mga damit na ito sa akin, at ibabalik ko sa iyo ang pera mamaya. Sa oras na ito, parami ang mga tao na nagtipon-tipon sa paligid, at ayaw ni Gerald na maging mabait at hayaan lang ang pangyayaring ito. Kung sa bagay, hindi niya gusto na tinitigan siya ng napakaraming nakabantay na mga mata. Sige kung ganon, Mark Crawford. Sasamahan na kita. Matapos magsalita si Elena, hinawakan niya ng mahinahon ang braso ni Gerald habang pareho silang naglalakad sa hagdan na magkakasama sa harap ng maraming tao. Ay, ano? Nababalisa si Xavier sa oras na ito. Ano ang tawag sa kanya ng babaeng iyon? Mark Crawford. Bukod pa dito, sinabi pa ni Gerald na ang kanyang minimum limit sa kanyang withdrawal ay hindi bababa sa $30,000. Pinatunayan nito na marami pa ring pera si Gerald. Sigurado si Xavier tungkol doon. Si Gerald ay mayroong higit pa sa $30,000. Sigurado na mas malaki pa ang pera ni Gerald kaysa doon. Ang 2 damit na iyon lamang ay nagkakahalaga ng higit sa $15,000. Biglang naramdaman ni Xavier na si Gerald ay talagang nababalot ng misteryo. Mas awkward at nakakahiya pa para kay Yuri na tumayo dito sa oras na ito, at gusto niyang hilahin si Xavier. Sir, nakabalot na ang 2 damit na napili mo kanina.
Ang huling bayarin ay $5,300. Gusto mo bang magbayad gamit ang bank card mo o cash? Ang sales girl na nakatayo sa harap ni Yuri ay mabilis na nagtanong sa oras na ito. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi magiging katwiran para kay Yuri na hindi bumili ng mga damit ngayon. Upang maging matapat, ang tanging dahilan kung bakit handa si Yuri na gumastos ng isang malaking halaga ng pera ngayon ay dahil lamang sa nais niyang mapahanga si Xavier. Naisip niya noong una na maghahanap sita ng kwarto at makikipag-sex siya kay Xavier ngayon kung magiging sapat ang pagsuyo at magpapahanga niya kay Xavier ngayon. Gayunpaman, ang atmosphere ng lugar ay hindi tama. Kahit nabili niya ang dalawang damit na nagkakahalaga ng higit sa $5,000 para kay Xavier, talo pa rin siya kay Gerald. Si Yuri ay walang nagawa kundi bilhin ang mga damit na iyon dahil maraming tao ang nakapalibot sa kanila sa puntong ito. Nainis si Yuri at binayaran ang $5,300 bago siya umalis kasama si Xavier. Sa gift shop sa baba, umalis na si Harper at hinihintay niya si Gerald sa pasukan ng university. Sa oras na ito, nakahawak pa rin si Elena sa braso ni Gerald habang naglalakad sila sa tabi ng kalsada. Mark Crawford, maaari ko bang tanungin kung pinili mo ang mga damit na ito para sa girlfriend? Maaari ko bang malaman kung sino ang masuwerteng babae? Tanong ni Elena kay Gerald nang may kaunting sakit sa kanyang puso. Sa totoo lang, pinagmamasdan na Elena si Gerald mula pa noong opening ceremony ng Grand Marshal Restaurant. Alam niya na si Gerald ay hindi isang ordinaryong mayamang second generation. Iba siya. Siya ay kalmado, simple, at siya din ay napakataos puso sa iba. Kung talagang nagsimula si Gerald ng isang relasyon at ginawang girlfriend ang isang tao, tiyak na mananatili siya sa isang babae. Hindi siya magiging katulad ng ibang mayaman na second generation na magpapalit ng girlfriend ayon sa gusto nila. Kung ang babaeng ito ay naging asawa ni Gerald, siya ang magiging hinaharap na asawa sa tagapagmana ng pamilyang Crawford. Hindi, pinaplano kong ibigay ito sa aking kaibigan. Hindi ko siya girlfriend. Ngumiti si Gerald habang sumasagot. Labis siyang nagpapasalamat dahil talagang tinulungan siya ni Elena at hindi siya napahiya ngayon. Sa oras rin na ito, si Gerald ay nag-usisa at nalilito. Elena, parang ang gift shop na iyon ay pagmamay-ari ng pamilya Larson. Tuwang-tuwa si Elena nang marinig na wala pang girlfriend si Gerald. Sa makatuwid, siya ay ngumiti habang sumagot, oo, ang pamilya Larson ang may-ari ng maraming mga gift shop na tulad nito malapit sa lahat ng mga universidad sa buong South Province. Isa lamang ito sa maraming mga gift shop na pagmamay-ari namin. Wala akong magawa ngayon, kaya't nagpasya akong lumapit at maglakad-lakad habang tinitingnan ko ang shop na ito. Hindi isiniwalat na Elena na ang tanging dahilan lamang na siya ay pumarito ay dahil alam niyang nag-aaral si Gerald sa universidad na ito. Bukod dito, nagpunta siya dito upang maglakad-lakad dahil lihim niyang inaasahan na makasalubong si Gerald. Sa oras na ito, mabilis na pinasalamatan ni Gerald si Elena at tumalikod na siya para umalis. Kung sa bagay, masaya para sa kanya ang tumambay at maglakad kasama ang isang napakagandang dalaga. Sandali lang, Mark Crawford. Sigaw na Elena habang pinipigilan ang pag-alis ni Gerald. Magkakaroon ng isang carnival sorority party sa susunod na linggo. Si Aiden at ang grupo niya ay sasama din sa akin. Mark Crawford, may oras ka kaya para doon? Gusto mo bang sumama na mag-enjoy at makipagbonding sa amin? Marahang kinagat ni Elena ang ibabang labi niya habang inaanyayahan si Gerald na sumama sa kanila para gumala. Alam niya na mayroong 80% na posibilidad na tatanggihan ni Gerald ang kanyang imbitasyon. Kung sa bagay, ano ba ang katayuan ni Gerald? Gayunpaman, nagulat siya na tumango si Gerald bago niya sinabi, okay. Libre ako sa susunod na linggo, kaya't lahat tayo ay pwedeng magsama-sama pagkatapos. Kung tutuusin, malaki talaga ang naitulong sa kanya ni Elena ngayon. Ang higit na mahalaga ay ang tunay na kagustuhan ni Gerald na baguhin ang kanyang sarili. Ayaw na niyang maging mahiyain, magpakumbaba, o sumunod sa kanyang konsensya. Ang tanging paraan lamang upang mabago niya ang kanyang sarili ay kung makikilala niya ang maraming tao. O sige, okay kung ganun. Sagot na Elena habang masaya niyang kinawayan ng si Gerald. Pagkatapos ay bumalik na sa dormitory sina Gerald at Harper. Likas na hinanap ni Harper ang kanyang girlfriend nang makabalik sila. Gusto din ni Gerald na ligawan si Mila, ngunit hindi niya alam kung paano ito gawin. Nagkaroon siya ng kaunting pakikipag-ugnay kay Mila. Natatakot siya na baka ayawan siya nito kung maging harsh ang kilos niya.
Habang iniisip ni Gerald ang tungkol dito, bigla may tumawag sa kanyang cellphone. Medyo natuwa at nasasabik si Gerald nang makita ang pangalan sa caller ID ay si Mila. Gerald, busy ka ba ngayon? Kung hindi ka abala, gusto mo bang sumama sa akin na mag-practice ng Subject 2? Hindi ako abala, sagot ni Gerald habang nakangiti. Sige. Nasa venue na ako para sa Subject 2. Halika dito. Ipapakilala ko ang mga kaibigan ko pagdating mo dito. Binaba na ni Gerald ang cellphone. Sa halip na bumalik sa dormitoryo, dumiretso siya sa driving school. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang bagong damit na binili niya para kay Mila. Maingat na nakabalot ang damit sa isang marangyang kahon. Plano ni Gerald na ibigay ito kay Mila kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Madali para sa kanya na harapin ang mga babae na tulad ni Naxavia at Queen na palaging sinasabi sa kanilang mga kaibigan na gusto nila ang pagtanggap ng mga regalo. Gayunpaman, pagdating kay Mila, hindi inisip ni Gerald na magandang ideya na gawin ito. Maaari rin na maging maling ideya ito. Ano man ang mangyari, nag-usisa si Gerald tungkol sa kung sino ang nais ipakilala sa kanya ni Mila. Ngunit habang nakatayo si Gerald sa harap ng driving school, kinabahan siya nang makita ang eksena sa harapan niya. Nandoon si Mila, nakaupo sa isang mahabang bangko sa labas ng driving school, nakaharap palayo kay Gerald. Ang nagpakaba kay Gerald ay ang lalaking nakaupo malapit sa tabi ni Mila. Bukod pa dito, hinawakan ni Mila ang braso ng lalaki, at medyo malapit ang kanilang hitsura. Masaya silang nagkukwentuhan habang nakasandal sa isa't isa. Hey! Naramdaman ni Gerald na parang sumabog ang kanyang ulo. Ito ay masyadong masakit, nakakabigla ito para sa kanya. Ang buong isipan niya ang nagimbal. Mag-boyfriend na ba si Mila? Nakaramdam ng panghihina ng loob si Gerald. Sa wakas ay natipon niya ang kanyang tapang upang ligawan ang isang dalaga na gusto niya, at siya ay talagang isang napakabait na babae. Kahit napatungo siya doon, naging ligaw na ang isip ni Gerald. Iniimagine niya kung ano ang magiging reaksyon ni Mila kapag binigyan niya ito ng regalo. Magugulat ba siya? O tatanggihan niya siya ng may paggalang matapos malaman ang nararamdaman ni Gerald kanya? Anong gagawin ko kung tatanggihan ako? Gayunpaman, 80% na sigurado si Gerald na tatanggapin ni Mila ang kanyang regalo. Ngunit, hindi kailanman inaasahan ni Gerald na makita kung ano ang nasa harap ng kanyang mga mata ngayon. Why? Gerald, nandito na kami. Biglang kinawayan ni Mila si Gerald na nakatayo doon ng blangko ang isipan. Bakit hindi ka nagsabi na nandito ka na, Gerald? Bakit nakatayo ka lang dyan? Hawak pa rin ni Mila ang braso ng lalaki nang kausapin si Gerald habang naglalakad palapit sa kanila. Wala. Ang awkward ng tingin ni Gerald. Kung titingnan ang lalaki sa tabi ni Mila, mahulaan niya na siya ay kasing edad nila, at mukhang gwapo at matalino siya na may maputing kutis. Habang nakatayo sa tabi ng lalaki, naramdaman ni Gerald ang takot dahil ang suot niya ay ordinaryo lamang kumpara sa lalaking ito. Normal lang ito para sa isang magandang babae na tulad ni Mila na may mga manliligaw. Gerald, ipakilala ko ikaw sa kanya. Pinsan ko ito, si Kyle Smith. Kyle, ito si Gerald na sinasabi ko sayo. Magkasabay na naglakad si Mila papunta kay Gerald, kasama si Kyle. Napahinto ulit si Gerald. Huwag pinsan niya si Mila. Magaan ang pakiramdam ng puso ni Gerald na parabang nabuhay ulit siya mula sa kamatayan. Oo, siya yung sinabi mo sa akin. Narinig ko na napakaswerte mo dahil tumama ka ng jackpot, Gerald. Ngumiti si Kyle Smith. Gayunpaman, hindi maitago ng kanyang ngiti ang matalas na tingin sa kanyang mga mata. Pag-isipan natin ito. Dumating siya upang talakayin ang ilang mga bagay sa kanyang pinsan. Pagkatapos, sinabi ni Mila sa kanyang punsan na gusto niyang ipakilala sa kanya ang isang mabuting kaibigan. Sinabi niya sa kanya na ang kaibigan niya ay mabuting tao at nanalo siya ng jackpot kamakailan. Sa gayon, naisip ni Kyle na hindi masamang ideya na makilala ang isang bagong mayamang kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahan, dumating si Gerald upang salubungin siya suot ang ordinaryong damit na medyo gusot. Nagsasawa na si Gerald. Siya ba ay isang mahirap? Hindi naman siya mukhang mayaman. Medyo nabigo si Kyle. Ako si Gerald. Magalang na tumango si Gerald sa kanya, inunat ang kamay para makipagkamayan. Okay, Mila. Nakilala ko na ang kaibigan mo. Kailangan ko nang bumalik sa university ngayon. Birthday ni Lola sa susunod na buwan, napagpasyahan natin na kung anong regalo ang ibibigay sa kanya. Bye.
Hindi pinansin ni Kyle si Gerald, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at mabilis na umalis matapos kausapin si Mila. Pumunta siya ngayon higit sa lahat upang talakayin ang kasalukuyang inihahanda nila para sa birthday ng kanilang lola. Kyle, ang sama mo. Nang makita ang kanyang malapit na pinsan na walang respeto kay Gerald, naiirita si Mila. Humihingi ako ng sorry para sa pag-ugali ng pinsan ko, Gerald. Sasawayin ko siya sa pagbalik ko. Humingi ng paumanhin si Mila. Binawi ni Gerald ang kanyang kamay at sinabi, okay lang. Sa totoo lang, bagaman medyo nainis si Gerald nang minaliit siya ni Kelly Smith, wala siyang magawa tungkol dito. Bakit? Dahil naramdaman ni Gerald na parang tumigil ang buong mundo nang mapagkamalan niyang boyfriend siya ni Mila. At nang malaman niya na hindi siya boyfriend ni Mila, ang buhawi ng kanyang emosyon ay hindi na nagawang magalit sa kanya. Ay oo nga pala, Gerald. Ang magagandang kumikinang na mga mata ni Mila ay tumingin kay Gerald na may pag-aalala. Namumutla ka kanina. Ano ang nangyayari? Bagaman naging abala si Mila na ipakilala ang pinsan niya kay Gerald, napansin niya pa rin ang pagbabago sa mood ni Gerald. Wala naman. Naisip ko lang kanina na boyfriend mo siya. Sagot ni Gerald na may nakangiti. Puffed? Ano? Akala mo boyfriend ko ang pinsan ko? Haha. Tumawa ng malakas si Mila. Paano nangyari yun? Sa totoo lang hindi pa ako nakakapasok sa isang relasyon. Siguro mataas ang standard ko pagdating sa pagpili ng boyfriend. Naupo si Mila at ang kanyang mga sinabi ay nag-udyok sa interes ni Gerald. Anong standard ang mayroon ka para sa magiging boyfriend mo? Biglang tanong ni Gerald. Una, gusto kong magkaroon ng boyfriend na may poise. Mayaman man siya o mahirap, dapat magkaroon siya ng maayos na poise. Pangalawa, hindi siya dapat siyang pangit kahit papaano. Pangatlo, dapat siyang magkaroon ng isang mabait na puso at tapat sa kanyang partner. Pang-apat, may pang-apat pa. Sumasakit ang ulo ni Gerald. Halos hindi niya maipasa ang kalahati ng unang tatlo. Hindi naman siya mukhang pangit, at nakita niya ang kanyang sarili bilang isang mabait na tao. Tungkol naman sa kanyang poise, inamin ni Gerald na kahit siya mismo ang nag-isip na siya ay medyo asal probinsyano. Hindi maikakaila na siya ay isang second-generation rich kid, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang kumpiyansa na maging tulad ng nga ito. Ito ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Mukhang hindi niya mapapanatili ang pagpapanggap pa. Napagpasyahan na iyon ni Gerald sa kanyang sarili. Samantala, plano ni Gerald na bigyan si Mila ng regalo, ngunit nagbago ang isip niya sa huli. Bagaman kaswal na sinabi sa kanya ni Mila tungkol sa kanyang pangarap na lalaki, iyon pa rin ang gusto niya. Dahil hindi pa natutupad ni Gerald ang lahat ng standard ni Mila, naisip niya na hindi magiging madali para sa kanya na ligawan si Mila. Magiging mas magandang ideya para sa kanila na maging magkaibigan muna. Hindi niya kailangang magmadali. Kaya, sa mga susunod na araw habang dumadalo sila sa kanilang mga driving lessons, hindi ipinakita ni Gerald ang anumang balak sa kanya na gusto niyang ligawan si Mila, at simpleng magkaibigan sila. Sa katunayan, medyo maayos ang kanilang pagsasama at nagsimula ng makipag-usap si Mila kay Gerald, ibinabahagi niya ang lahat ng kanyang saloobin. Nagduda na rin si Gerald sa aksyong ginawa ni Mila nang sabihin sa kanya ang mga katangiang dapat magkaroon ng kanyang pangarap na lalaki. Sinadya ba niyang sabihin kay Gerald ang mga para pigilan siya sa panliligaw sa kanya? Siya ba ay nagpapahiwatig na dapat silang manatiling mabuting kaibigan? Sinusubukan ba niyang tanggihan si Gerald nang hindi nasasaktan ang kanyang damdamin? Hanggang sa araw na iyon kung kailan dapat silang magkasabay sa kanilang driving lesson na nangyari ito. Napagkasunduan nilang bumalik sa universidad ng magkasama pagkatapos ng lessons nila. Gayunpaman, matapos ang practice ni Gerald, hindi niya makita si Mila kahit saan. Sinubukan siyang tawagan ni Gerald, ngunit pinatay niya ang kanyang telepono. Nagkaroon sila ng dalawang pagkakataong makapasa sa pagsubok. Kahit na kinailangan ni Mila na kumuha ng pagsubok ng 2 beses, hindi dapat siya tumagal ng ganito katagal. Sa sandaling iyon, nakita ni Gerald ang isang lalaki na nasa parehong grupo ni Mila na naglalakad palabas ng driving school na mukhang malungkot. Lumapit agad sa kanya si Gerald. Oh? Yung maganda na iyon, hindi niya kinuha ang test. Mukhang may natanggap siyang tawag at umalis na nagmamadali. Si Mila ay isang magandang babae. Mapapansin siya ng mga tao saan man siya magpunta. Hindi naramdaman ni Gerald na kakaiba na mapapansin siya ng lalaking ito. Ngunit isang bagay na gumulo sa isip Gerald ay ang nangyari kay Mila.
Bakit siya nagmamadaling umalis nang hindi man lang siya nagpaalam? At pinatay na rin niya ang kanyang cellphone. May nangyari bang masama sa kanya? Matapos ang labis na pagsasaalang-alang, nagpasya si Gerald na tumawag kay Whitney. Ano ba ang pakialam mo kay Mila, Gerald? Naisip mo ba na dahil nanalo ka ng jackpot, pwede mo na siyang ligawan? Huwag mo nang isipin ito, ikaw ay walang kwentang tao. Malinaw na naalala pa rin ni Whitney ang insidente sa Homeland Kitchen kung saan pinahiya sila ni Gerald. Galit siyang sumigaw kay Gerald nang tumawag ito sa kanya. Alam mo ba kung nasan siya? Kung sasabihin mo sa akin ngayon, susuklian kita sa hinaharap. Bibigyan kita ng dress na bienbieto, mahinahon na sinabi ni Gerald. Hindi niya binigay kay Mila ang damit na binili niya mula sa shop na Elena. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong magamit ito ng maayos. Kailangang malaman ni Gerald kung ano ang nangyari kay Mila higit sa lahat dahil umalis siya nang walang sinasabi at nag-aalala siya tungkol kay Mila. Hindi dahil sa gusto niya si Mila. Gagawin din ito walo Gerald para sa lahat ng kanyang malapit na kaibigan. Seryoso ka? Kaya mo bang bumili ng bienbieto? Ang kanilang mga damit ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Sigaw ni Whitney. Siyempre. Dadalin ko ito sa'yo mamaya. Ayos kung ganun. Dahil alam mo kung paano mo ako harapin, sasabihin ko sa'yo. Hay, nakatanggap ako ng balita tungkol sa pamilya ni Mila ngayon lang. Nalugi ang negosyo ng kanyang pamilya at nasa bingit na sila ng bankruptcy. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumalik. Bibisitahin namin siya mamaya. Sumama ka kung gusto mo. Ibinaba ni Whitney ang tawag pagkatapos. Nagsisimula pa lamang isiwalat ni Gerald ang kanyang financial capacity. Hanggang ngayon, wala pang ideya si Whitney kung magkano ang nasa kamay niya. Sa kadahilan ng ito, hindi siya gaanong masama kay Gerald ngayon kapag kausap niya ito. Gayunpaman, mababa pa rin ang tingin ni Whitney kanya kahit na nanalo siya ng 2 milyong loterya. Siya ay isang bagong pera pa lamang. Paano siya may kukumpara sa isang second-generation rich kid na tulad ni Victor? Nagpasya si Gerald na huwag sumama sa kanila. Bukod pa dito, sinabi na ni Victor na ang kanyang sasakyan ay puno na. Sa makatuwid, binigyan lamang ni Whitney si Gerald ng address, at sumakay si Gerald ng taxi doon pagkatapos bumili ng ilang mga prutas at regalo. Halos 2 linggo nang nakilala ni Gerald si Mila, at tila maayos ang kanilang pagsasama. Sa kanya, siya ay tulad ni Naomi, isa sa matalik na kaibigan niyang babae. Sa kabila nito ay mayroon siyang nararamdaman sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang tulungan si Mila kapag nagkaproblema ang kanyang pamilya. Huminto ang taxi sa labas ng pasukan ng Paradisibile. Nalaman ni Gerald na ang pamilya ni Mila ay may impluwensya. Ang kanyang mga magulang ay nagpatakbo ng isang kumikitang kumpanya. Ang mga ito ay itinuturing na isang malaking pamilya, kasama ang lahat ng kanilang mga kamag-anak na kasangkot sa lahat ng uri ng mga negosyo. Sa oras na dumating si Gerald sa bahay ni Mila, ang mansyon ay puno na ng mga tao. Bukod sa matatanda ng kanilang pamilya, ang natitira ay ang mga kaibigan at kamag-aral ni Mila. Gerald, nandito ka. Ang mga mata ni Mila ay maluha, luha at mapula. Nakaupo si Mila sa sofa, kausap si Whitney. Samantala, nagbibigay ng tulong ang mga magulang ni Whitney para aliwin ang mga kamag-aral ni Mila. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi dahil sa mga hadlang sa kapital. Walang sinuman ang maaring maging masaya sa sandaling ito, kahit na si Mila. Mas maliwanag kay Mila kung ano ang totoong pagkakaibigan. Kapag sila ay mayaman, lahat ng uri ng mga tao ay nagtatangkang lumapit sa kanila. Ngayon na sila ay mahirap, wala kahit isang tao ang bumisita. Ang mansyon na palaging buhay na buhay ay tahimik at patay na. Bukod sa mga kaibigan ni Mila, sino pa ang may gustong lumapit? O? Hindi alam ni Gerald kung ano ang sasabihin upang mapabuti ang pakiramdam ni Mila. Inilapag niya ang mga biniling prutas at binati ang kanyang mga magulang. Bakit siya nandito? Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng isang mapanuya na boses. Isang guwapong lalaki ang magkasabay kasama ang isang magandang dalaga. Ninisyan niya si Gerald, malinaw na tinutukoy niya si Gerald. Lumingon si Gerald at nakita si Kyle, ang pinsan ni Mila. Siya ay medyo mayabang. Ang pamilya ni Kyle ay nagmamay-ari din ng ilang mga negosyo. Sa gayon, natural lamang natutulungan nila ang pamilya ni Mila. Nag-ambag sila ng isang malaking pondo upang matulungan ang pamilya ni Mila, ngunit wala itong silbi, hindi na sila naging masaya dahil dito.
Naiinis si Kyle dahil nahihirapan din ang kanyang pamilya, ngunit nang makita niya ang mga mayamang kaibigan ng pinsan niya ngayon, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Marahil ang mga taong ito ay makakatulong sa pamilya ng kanyang pinsan na mapagtagumpayan ang krisis na kinakaharap nila, maibalik pa ang pondo sa kanyang pamilya. Dahil naiinis si Kyle, hindi nagiging mas maganda ang mood niya kapag nakikita ang magarbong hayop na ito na nanalo lamang sa loto. Hindi magkakaroon si Gerald ng maraming pera, at ang kanyang network ay hindi magagamit. Bakit siya napunta dito? Kyle, kaibigan siya ni Mila. Ayusin mo ang trato mo sa kanya. Sumbong ng nanay ni Mila. Tita, kilala mo ba kung sino si Gerald? Siya ay isang tanyag na tao sa Mayberry University. Siya ay mahirap noong una at yumaman siya kamakailan lamang. Noong nanalo siya sa loto, nagsimula siyang magyabang sa iba't ibang paraan. Narinig ko pa na nagpadala siya ng kondom sa dati niyang kasintahan matapos siyang hiwalayan. Kakaiba talaga siya. Ngayon nasabik siyang mapalapit kay Mila, hindi ako nangangahas na sabihin na wala siyang motibo. Galit na sinabi ni Kyle. Marami sa mga kamag-aral ni Mila na naroroon ay tumingin ng masama kay Gerald. Ba? Mayroon bang ganoong mababang tao? Sa palagay ba niya napakahusay niya pagkatapos niyang manalo ng loto? Talaga. Maaari lamang siyang maituring na isang ignoranteng bagong pera. Tingnan mo siya. Hillbilly lang siya. Ang ilang sa mga dalaga ay tinakpan ang kanilang mga bibig at tumawa. Manahimik ka, Kyle. Galit na inihagis ni Mila ang unan sa kanyang mga kamay kay Kyle. Kalokohan. Oo, nanalo si Gerald sa loto. Pero, naiinggit ka ba sa kanya? Halos sumama ang pakiramdam ni Mila nang marinig ang mga mapanunuyang salita ni Kyle kay Gerald. Sinabi pa niya na binigyan ni Gerald ang kanyang dating girlfriend na kondom. Napakakadiri naman. Malinaw na nilalait niya si Gerald, hindi ba? Naisip ni Mila si Gerald ang kanyang mabuting kaibigan. Ano ang sinasabi mo, sister? Sinasabi mo ba na ang sinasabi ko ay kalokohan lang? Lalo siyang kinutya ni Kyle habang tumatawa. Kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, maaari mong tanungin si Victor Wright, ang Vice President ng Student Union, siya rin ang kanyang coursemate. Kahit na si Whitney ay may alam tungkol dito. Talagang may sinunod siyang utos na magpadala sa dati niyang girlfriend ng ilang kondom para lang sa $10. Nakasimangot si Mila, at ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga magulang ni Mila, ng kanyang mga kaibigan ay nagbago ng sobra. Akala ko siya ay isang disenteng tao. Hindi ko inaasahan na siya ay magiging labis na nakakaawa para lang sa pera. Nakasusuklam. Lahat sila ay nagbulungan at hinusgahan si Gerald. Huminga ng malalim si Gerald at tiningnan si Victor na nanatili tahimik mula pa noong una. Alam na alam ito ni Victor, at malamang siya ang taong nagsabi kay Kelly tungkol dito. Kabilang sa lahat sa kanila, hula ni Gerald na siya ang pinakakinamumuhian ni Victor. Nagtatakang tumingin si Mila kay Gerald, at tumango si Gerald. Oo, ginawa ko iyon. Wala siyang pera noon. Kaya, malibang kumita ng ilang pera para gumastos sa kanyang araw-araw sa pamagitan ng pagsunod ng mga gawain para sa ibang mga tao. Hindi inakala ni Gerald na nakakahiya ito. Nang gabing iyon, niloko siya ni Danny sa pagpapadala ng kondom kay Xavier. Ito ay isang katotohanan at hindi niya balak na itago pa rin ito. Gerald, ikaw. Nakatitig si Mila kay Gerald, nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala. Sa totoo lang, hindi pa naranasan ni Mila ang kahirapan, ngunit para sa kanya, naisip niya na ang isang tao ay bibigyan ng importansya ang kanyang dignidad bilang isang tao kahit gaano pa siya kahirap. Hindi niya inaasahan na may gagawing ganito si Gerald. Bukod pa dito, ipinagtatanggol niya si Gerald sa lahat. Gulat na gulat si Mila na si Gerald na mismo ang umamin. Kasabay nito, ang mga magulang ni Mila ay nabigla at nabalisa sa sinabi ni Kelly na si Gerald ay may nararamdaman sa kanilang anak na babae. Ang gulo? Ngayon, galit na tumingin ang ina ni Mila kay Gerald. Tok-tok. May kumatok sa pinto. Di nagtagal, isang binata ang lumitaw sa may pintuan. Nang makita ang binatang ito, nagbago ang mukha ni Gerald. Bagaman ito ay banayad, mukhang malaswa ang taong ito. Quinton. Quinton. Nagulat si Kelly at ganoon din ang mga magulang ni Mila. Nang makita nila ang lalaking ito, ang kanilang mga mata ay nagniningning na may pag-asa, tulad ng isang pato sa tubig. Hoy, hindi ba siya ang nagdroga ng kanyang sariling ina noong nakaraang araw? Siya ay isang masamang tao.
Persyam, siya ay napakayaman. Isa siya sa mga lumaki sa Mayberry Commercial Street. May kontrata pa siya sa Grand Marshal Restaurant. Humph! Ano ngayon? Sino sa mundong ito ang hindi pa nakakagawa ng mga hindi magandang bagay? Narinig ko na pagkatapos ng pangyayaring iyon, talagang natutunan ni Quinton ang kanyang pagkakamali at nagbago na siya. Ang kanyang pagpayag sa pagbabago ay hindi mabibili ng salapi. Marami sa mga babaeng kaibigan ni Mila ang tumingin kay Quinton. Ang kanyang hindi magandang itsura noong nakaraan ay perpektong natatakpan ng kanyang kasalukuyang kinang, at nakakuha siya ng labis na paghanga mula sa mga magagandang dalaga. Naglakad si Quinton na may dalang isang bag, wala kahit isang bakas ng kahiyan mula sa nagdaang araw ang makikita sa kanyang muka. Gayunpaman, nang madaanan niya ang isang kakilala niya, bigla siyang napahinto at umatras pa ng ilang hakbang. Napatingin si Quinton taong iyon ng labis na pagtataka. Tinanong niya habang namumutla ang kanyang muka, "Gerald, bakit ka nandito?" "Quinton, paano kayo nagkakilala? Tingnan mo ang sarili mo. Ang dami mong dalang mga bagay. Halika at umupo ka dito." Ang nanay ni Mila ay si Helen Smith, at siya ang vice president ng kanilang kumpanya. Sa makatuwid, mayroon siyang malawak na social network. Kahit na si Quinton ay nasangkot sa isang pangit na iskandalo noong nakaraan para sa kanyang immoral na aksyon, alam na alam ni Mr. Smith ang potensyal ng kanyang pamilya. Bukod pa dito, katanggap-tanggap para sa isang binata na magkamali kung minsan sa kanyang buhay. Higit sa lahat, pinalawak ng pamilya Ziegler ang negosyo nito sa Mayberry Commercial Street. Babangon sila sa kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Kung ang kanyang kumpanya ay maaring makatanggap ng tulong mula sa pamilyang Ziegler, hindi ba nangangahulugan na malulutas ang kanilang krisis? Nang marinig ni Quinton ang mga katanungan ni Mr. Smith, tumingin siya ng masama si Gerald at sinabi, "Siyempre kilala ko siya. Siya ay isang kilalang tao sa university." Naisip niya noong una kung bakit naroroon si Gerald sa huling mga nakakahiyang sandali at nagsimulang lumaki ang inis ni Quinton kay Gerald. Matapos magsalita ang mga pahayag na iyon, umupo si Quinton sa main sofa. Narinig ni Victor ang tungkol kay Quinton Ziegler noon at alam niya kung anong uri ang pagkagtao niya sa lipunan, at sa gayon, ngumiti siya at tumango ng magalang. Ginawa din ito ni Whitney, inaasahan na mapapansin ni Quinton ang kanyang presensya. Hindi niya inisip ang hindi maganda na nakaraan ni Quinton dahil siya ay hindi maikakailan na anak ng isa sa pinakamayaman sa Mayberry. Gayunpaman, ang mga mata ni Quinton ay nakatuon lamang kay Mila. Matapos ang pangyayari kamakailan lamang, naghiwalay sina Quinton at Alice para sa kabutihan. Sa kabutihang palad, ang ama ni Quinton ay isang negosyante na may isang malaking network. Nagkataon, ang kumpanya ng ama ni Mila ay may kaugnayan sa negosyo sa kanila. Dati, maraming beses na tinangka ni Quinton na tanungin si Mila para kumain ng hapunan ngunit tinanggihan siya nito. Para kay Quinton, si Mila Smith ay isang diyosa na may malamig na puso na hindi kailanman kinilala siya. Gayunpaman, nagbago na ang sitwasyon ngayon. Ngayon na ang pamilya ni Mila ay nakaharap sa isang malaking krisis, maaring magawa ni Quinton ang kanyang plano. Dapat siyang kumilos bilang isang mabait na tao kahit papaano. Mar Smith. Nakatanggap ng balita ang tatay ko tungkol sa iyong kumpanya, kaya nandito ako sa ngalan ng tatay ko para mas maunawaan ko kayo ng personal. Tatawag ako sa tatay ko mamaya para ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon at alamin kung makakatulong siya. Bukod pa dito, lahat ng mga kaibigan ni Mila na nandito ngayon ay hindi karaniwang tao. Maaari kaming magtulungan para alamin ang isang paraan upang matulungan kang masolusyonan ang krisis na kinakaharap nyo. Sinabi ni Quinton habang nakangiti. Sa totoo lang. Talagang tama ka, Quinton. Totoong umaasa ako sa iyo na may mga koneksyon sa mga maimpluwensyang tao na makakatulong sa amin kung pwede. Nagsimulang magustuhan ni Helen Smith si Quinton. Napagpasyahan niyang pumikit sa kanyang hindi magandang nakaraan. Ang inaasahan niya lang ngayon ay si Quinton ang magiging manugang niya. Si Victor at ang natitira ay tumango bilang pagsang-ayon. Tama si Quinton. Hindi kami kasing lakas ng pamilyang Ziegler, pero pwede pa rin kaming mag-ambag hanggat maaari. Kung tutuusin, ang kumpanya nila Mila ay may nakaharap lamang na ilang mga capital constraints, nananatili pa rin ang potensyal nito. Ang isa sa mga kaibigan ng nanay ko ay may mataas na posisyon sa bangko, siguro pwede kaming makakuha ng loan mula sa kanyang bangko. Ang lahat ay nagsusumikap sa kung ano ang kanilang maitutulong. Ang ilan ay tumulong gamit ang kanilang sariling pera, ang ilan ay gumamit ng kanilang mga koneksyon upang makakuha ng pondo.
Tuwang-tuwa si Helen na makita silang lahat na handang tumulong. Napakalinaw sa kanya ang tungkol sa mga background ng mga kaibigan ng kanyang anak na babae. Walang isa sa kanila ay mula sa isang ordinaryong pamilya lamang. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Gerald, nakaramdam siya ng pagkasuklam. Nakatingin si Gerald sa kanyang cellphone, nag-scroll ang mga daliri niya sa screen na parang may hinahanap siya. Panggap siya. Kailan pa nakilala ni Mila ang isang taong sobrang baba ng katayuan sa buhay? At ito ay isang kakilakilabot na bangungot nang mapagtanto niya na ang taong ito ay may nararamdaman para sa kanyang anak na babae. Gerald, hindi ba may pasok ka pa? Salamat at nag-alala ka, pero hindi mo dapat pabayaan ang iyong pag-aaral. Bakit hindi ka muna bumalik? Naramdaman ni Helen Smith ang inis ni Quinton kay Gerald, kaya mabilis siyang kumilos para paalisin siya. Nagulat si Gerald sa kilos ni Helen Smith dahil tatawagin niya na sana si Zack. Kahit papaano, naiintindihan ni Gerald kung bakit niya ito ginawa. Naisip niya na si Gerald ay walang silbi at tila, pinili niyang kumampi kay Quinton. Mapait ang naramdaman ni Gerald. Aminado siyang nagawa niya ang ilang masasamang bagay dati, ngunit wala iyon kumpara sa mga ginawa ni Quinton. Dahil lamang siya ay isang tanyag na second generation rich kid, ang kanyang kakilakilabot na nakaraan ay madaling makalimutan ng iba. Para sa kanya, ang pagpapatawad ng ibang tao ay tila imposible. Sa kanila, nakakadiri tao lamang siya. Bakit nakatanggap sila ng iba't ibang trato mula sa iba't ibang tao? Sa gayon, mayaman si Quinton at siya ay walang pera. Tingnan mo siya. Kumikilos siya na parabang tumatawag siya para sa tulong. Na parabang kaya niya.